Magandang hapon, Benedict. Para ba sa NTF-WPS, ano para sa kanila ang layunin ng China para palabasin na inukupan nila ang lugar? Magandang hapon, June. Sa isang press conference nga na isinagawa ng National Task Force on West Philippine Sea kanina, sinabi nila na hindi pa rin malinaw sa kanila hanggang sa ngayon kung ano nga yung intensyon sa ginawang ito ng China. Fake news o misinformation lang. Ganito kung ituring ng National Task Force on West Philippine Sea ang lumabas na balita na inokupan ng mano ng China ang Sandy Cay. Ayon kay National Security Council, Assistant Deputy General Jonathan Malaya, para mapabulaanan na naturang claim ng China, 4 na composite team ng NTF-WPS ang ipinadala sa lugar. Binubuo ito ng 4 na rubber boat na kung saan lulan ang mga tauhan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. Pinuntahan nila ang Sandy Cays 1, 2, and 3. So right now, they are starting with the misinformation, telling the world, convincing the international community that they have already seized Pag-asa Case 1, 2, and 3. Sa inilabas na larawan ng isang Chinese state broadcaster, makikita na nagpakuha ng larawan ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard habang hawak ang watawat ng China na magpunta ang mga ito sa Sandy Cay 2. So we're here to debunk that and to assure the public that we have not lost the Pag-asa case. There is no occupation of the Pag-asa case yesterday, and we continue to monitor, and until today there is no seizure or illegal occupation of those cases. Ayon pa kay Malaya, dapat din sundin ng China ang Code of Conduct sa West Philippine Sea na binuo noong 2002. The PRC always refers to the 2002 Declaration of Conduct, and one of the provisions of that declaration is that there is no occupation of unoccupied features. The status quo is to be maintained. So the Philippines, of course, adheres to that declaration. Any action that will go beyond the current status quo has already been declared a red line, especially when it comes to reclamation and building activities. Sandy Cay is only approximately 3 kilometers from Pag-asa. It is within monitoring distance by our forces stationed on the island. Tiniyak naman ng palasyo ang dedikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Dito po sa Pag-asa K1, K2, and K3 at sa mga surrounding waters. Kompleto po nilang naisagawa ito at pinasisinungalingan po nila na ito po ay na-seize ng China. Asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng National Security Council, dahil may soberanya tayo sa Sandy Cay, anumang gagawing aksyon dito ay kahalintulad lang din ang gagawin sa alinmang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Yun kanina, nakikiusap nga rin ang National Task Force on West Philippine Sea na tulungan sila na mapabulaanan nga itong gina-claim ng China na kung saan lumalabas nga na inangkin na nila itong Sandy Cay. At para naman sa NTF-WPS ay sapat naman na yung ginawang pagpapatrolya ng tauhan ng PCG, ng Navy at ng PNP Maritime Group sa Sandy Cay kahapon. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson.